Bakit ba ang lamig-lamig mo na? Kunot noong tanong ni Lyra sa kaniyang kasintahan na si Thor. Ano bang pinagsasabi mo, Lira? Ano bang problema? Naiinis na tanong ni Thor. Yun nga ang gusto kong malaman, Thor. Ano bang problema at nagkakaganyan ka? Desperadang sigaw ni Lyra. Hindi naman nagawang sumagot ni Thor at tinalikuran ang kasintahan. Fine! You don't want to talk? Then go! Galit na sigaw ni Lyra at tumakbo paalis sa munting bahay ni Thor. Napayakap si Lyra sa kaniyang sarili habang pinagmamasdan ang karagatan sa may di kalayuan sa resort na kaniyang hahawakan simula sa mga oras na iyon. Mommy, why are you crying? Nag-aalalang tanong ni Theo sa kanyang ina na si Lyra. I'm not. I just remembered something sad. Pilit nang nginitian ni Lyra ang kanyang anak. Are you sure, Mommy? Nakangusong tanong ni Lily ang kakambal ni Theo. Napabuntong hininga si Lyra habang pinagmamasdan ang kambal na kamukhang kamukha ng dati niyang kasintahan na si Thor. Napakagatlabi ito para mapigilan ng mga nangingilid niyang luha at niyakap ng mahigpit ang kaniyang kambal na anak. Mom is okay. Yes, I'm fine. Mahinang sambit ni Lyra. Nakita naman ni Lyra ang isa sa mga staff ng resort na naglalakad-lakad papalapit sa kanila. Agad na diniretso ni Lyra ang kaniyang pagkatayo at seryosong tinignan ng staff na hingal sa paglalakad. Ma'am, pinapatawag na po kayo ni Sir Rico. Pagod na sabi ng staff. Sige, babalik na kami sa resort. Walang emosyong sabi ni Lyra at agad na inakay ang kambal pabalik sa kanilang resort. Masayang nginitian ni Lyra ang mga customer habang naglalakad dito sa resort papunta sa kanyang opisina. Lolo! Sigaw ng kambal na makapasok sa opisina ni Lyra at tumakbo palapit sa matanda. Hello Dad, how's your flight? Nakangiting tanong ni Lyra sa kanyang ama. It's fun. Hindi na ako magtatagal. Tinignan ko lang kayo rito at mga kit ko nga po. Wala naman naging problema sa pagmamalakad mo ng resort na to, hindi ba? Curious na tanong ni Rico. Umiling-iling si Lyra at diretsong tinignan ng ama sa mga mata. Of course Dad, wala namang problema. Ako pa ba? Confident na sabi ni Lyra. Good. Magpapahinga na ako at babiyahin na ako pauwi sa mama mo. Alam mo naman yun, baka magsungit kapag natagalan ako. Natatawang sabi ni Rico. Yes Dad, ako na pong bahala sa resort. Malambing na sabi ni Lyra sa bayakap sa ama. Sumama naman ang kambal sa kanilang lolo papunta sa isa sa mga kwarto sa resort para makabanding ito. Malungkot na napatingin si Lyra sa bintana at hindi mapigilang maalala ang mga mapapait na alaala nila ni Thor. 6 na taon na ang nakalipas nang tuluyang nawala si Thor sa buhay ni Lyra. Pinalipad sa ibang bansa si Lyra ng kaniyang pamilya noong nalaman na buntis. Matapos ang 6 na taon ay bumalik ito sa lugar na walang ibinigay sa kanya kundi hinanakit. 1 linggo na ang nakalipas nang nakabalik na si Lyra kasama ang kaniyang kambal na anak sa probinsya at nagsimulang patakbuhin ng resort. Simula noon ay araw-araw itong ginugulo ng kaniyang mga alaala at nakaraan. I never thought na hanggang ngayon masakit pa rin. Malungkot na bulong ni Lyra sa kaniyang sarili. Kinabukasan ay muling naglakad-lakad sina. Naging routine na ng mag-iina ang paglalakad-lakad sa dagat araw-araw. Nang napansin ni Lyra na medyo dumilim na, ay agad niyang niyaya ang kaniyang kambal na umuwi. Pagkabalik nito ay masaya itong sinalubong ng kaniyang pinsan na si Tim. Masayang niyakap iyon ni Lyra habang kunot noong tinignan naman ito ng kambal. This is your Tito Tim, Mommy's cousin. Pagpapakilala ni Lyra. Hello po. Hi po. Nahihiyang sambit ng kambal kay Tim. Ano ginagawa mo rito? Masayang tanong ni Lyra. May proposal kasi ako sa'yo para sa resort. Baka magustuhan mo. Nakangiting sabi ni Tim. Kailangan mo pa talagang magpunta rito sa resort kung pwede mo namang isend na lang sa email ko. Natatawang sabi ni Lyra. Gusto ko rin magbakasyon rito. Matagal-tagal na rin ang nakalipas nang nakapagbakasyon ako rito. Mahinang sabi ni Tim habang iniikot ang kaniyang paningin sa resort. Pinahandaan naman ni Lyra ang sariling kwarto si Tim bago nito inakay ang kambal pauwi sa kanilang bahay. Akala ko siya na ang daddy namin. Malungkot na sabi ni Theo. Nalaki naman ang mata ni Lyra sa sinabi ng kaniyang anak. He looks like me and Theo but he is our tito pala. Nakangusong sambit ni Lily at sumiksik sa katawan ni Lyra. Magkatabi ang tatlo sa kama at nasa gitna naman si Lyra habang yakap-yakap sa kaniyang magkabilang gilid ng kambal. Hindi alam ni Lyra ang kaniyang sasabihin sa kambal. Hindi nito inaasahan na maghahanap na ng ama ang kambal. In the future,
You'll meet him. Hirap na pagsabi ni Lyra sa mga anak. I'll wait for Daddy. Antok na sabi ni Lily. Me too. I'll wait. Mahinang sabi naman ni Teo habang niyakap pabalik ang kaniyang ina. Marahan na hinalikan ni Lyra ang kaniyang kambal nang tuluyan ng makatulog ang mga ito. Kung muli tayong ipagtagpo ng tadhana, Thor, sana masaya mong tanggapin ang mga anak natin. Mahinang bulong ni Lyra sa kawalan. Pagkagising ni Lyra ay agad naman itong inasikaso ang kaniyang mga anak bago nagpunta sa resort. Kumain ka na ba? Nakangiting tanong ni Lyra sa kaniyang pinsan. Kanina pa. Ito nga pala yung aking proposal. Mabilis na sabi ni Tim. Agad-agad? Hindi pa ako nakakaupo. Natatawang sabi ni Lyra. Alam mo naman ako, ayoko na paligoy-ligoy. Asan ang kambal? Walang emosyong tanong ni Tim. Nasa bahay, hindi ko na sinama sa resort at kakaiba ang init ngayon. Pagrareklamo ni Lyra. Tahimik na tumango-tango naman si Tim at naglibot sa opisina ni Lyra habang seryosong tinitignan at binabasa ni Lyra ang proposal ni Tim sa kanya. I like it. I'm interested. Namamanghang sabi ni Lyra matapos lumipas ang ilang minuto. I'm glad. So, you're in? Excited na tanong ni Tim. Oo, just send me the contract matapos magawin yun and I'll prepare the funds as soon as possible. Okay. I'll contact you or punta na lang ako dito sa office mo once I'm done. Anyways, may nasabi ba ang pamilya mo tungkol sa akin? Seryosong tanong ni Tim. Wala naman. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Lyra. Wala naman. Dapat naman mag-update ka sa pamilya. Ilang taon na rin ang nakalipas nang umalis ka na. Ilang taon na rin ang nakalipas nang pinagsisiyan ng pamilya ang nangyari. Mahinang sabi ni Tim. Napangiwi naman si Lyra. Naalala na naman nito ang isa sa mga dahilan ng kanilang paghiwalay ay ang hindi pagtanggap ng kaniyang pamilya kay Thor na isang mangingisda habang nag-aaral. Sa ang ilang taon nilang hindi nagkausap ay nagkita ni Lyra ay hindi nito magawang mahanap ang balita kay Thor dahil sa sakit na kaniyang nararamdaman. Matagal na panahon na ang lumipas. Wala na sa akin yun. Pagsisinungaling ni Lyra. Sa mga sumunod na araw ay naging busy si Lyra sa project nila sa kanyang pinsan na si Tim na mas ikauunlad ng kanilang resort. Madalang na rin silang makalabas ng kaniyang mga anak at makapaglakad-lakad sa gilid ng dagat. Kaya mo pa ba? Nakangising tanong ni Tim kay Lyra. Kaya pa naman. Hirap talaga magtrabaho. Natatawang sabi ni Lyra. Eto ka pa para magising ka. At ako nang bahala dito. Tapos na rin naman na tayo sa paghahanda. Magpahinga ka at alam kong namimiss mo na ang kambal. Malambing na sabi ni Tim. Nagdadalawang isip na tiningala ni Lyra si Tim na nakangiti sa kanya ng napakalawak. Sigurado ka bang okay lang na umuwi ako saglit? Antok na tanong ni Lyra. Oo, grabe. Itim ng eyebags mo. Pangaasar ni Tim. Napatingin naman si Lyra sa kaniyang salamin at napabuntong hininga ng malalim. Matutulog na ako, baka di na ako mamukha ng mga anak ko kung magpapakapuyat ako. Sige na, umuwi ka na. Baka matumba ka na sa ginagawa mo. Pag-uudyot ni Tim. Natawa na lang si Lyra at sinunod ang payo ni Tim na magpahinga muna. Hindi naman nahirapan si Lyra na makuha ang kaniyang tulog dahil sa sobrang puyat. Nagising na lang si Lyra dahil sa sunod-sunod na pag-ring ng kaniyang cellphone. Hello, Lyra? Bakit ngayon ka lang sumagot ng tawag? Desperadang sabi ng kaniyang ama sa telepono. Dad, why? May problema ba? Kinakabahan na tanong ni Lyra. Pagkarinig pa lang ni Lyra sa boses ng kanyang ama ay agad na nagis ang kanyang katawan lupa at kinabahan ng matindi. Hindi nito alam kung bakit siya kinakabahan ngunit alam ni Lyra na sa mga oras na iyon may hindi magandang nangyari. Balita ko, nandiyan si Tim. Mataas na boses na tanong ni Rico. Yes, Dad. Hindi ba niya nasabi sa inyo? Mas lalo namang kinabahan si Lyra at nang nabanggit ang pangalan ni Tim. Agad naman nagpalit ng damit si Lyra habang hindi inilalayo ang telepono sa kanyang tenga. Kasama mo ba siya ngayon? Huwag na huwag mo nga hayaan na maiwan siya sa resort. Or sa bahay mo. Galit na sabi ni Rico. Wait, Dad. Ano po ba nangyayari? Nagugulahang tanong ni Lyra at hindi na rin ito nakayanan ng kaba ng kaniyang nadarama. He was addicted to drugs. And gambling years ago. Mariin na sabi ng kaniyang ama. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lyra at kumaripa sa takbo patungo sa kaniyang sasakyan para magpunta sa resort. Laking pasasalamat na lang ni Lyra na hindi ganun kalayo ang kaniyang bahay sa resort.
Wala namang makukuha si Tim sa resort dahil hindi katulad ng kaniyang ama ay hilig ni Lira ang pag-deposit sa bangko pero ang pera na para sa kanilang project ay naiwan niya ito. Dahil sa pagod ay nawala na sa isip ni Lira na hindi kunin ang pera na nakatago sa kaniyang drawer. Ang pera na kapag nawawala at hindi bubunga ay magiging rason ng pagbagsak ng kanilang resort. Hingal na hingal si Lira nang makarating ito sa kaniyang opisina. Dahil sa gulat ng mga staff na nagmamadaling si Lira, ay nag-aalala ang mga ito kaya naman agad nilang sinundan ng kanilang boss. Hinalughog ni Lira ang buong drawer ng kaniyang lamesahan ngunit tanging nakita niya lang doon ay isang note na iniwan ni Tim. Babayaran ko, promise. Nanghina ang buong katawan ni Lira sa nangyari. Hindi ito inaasahan na ang proyekto ng kaniyang pinaghahandaan para sa mas lalong paglago ng kaniyang resort ay magiging rason ng pagbagsak ng resort na pinaghirapan ng kaniyang ama mag-isa. Hindi magawang umiyak ni Lira dahil hindi pa rin ito natanggap ang nangyari kaya naman para itong statwa na nakatayo habang nakatingala sa kalawakan. Ma'am, may nangyari po ba? Ano pong problema? Tanong ng kaniyang staff sa resort. Nakita niyo ba si Tim? Anong oras siya umalis? Walang emosyon at malamig na tanong ni Lira. Magdadalawang oras po simula nung umuwi kayo. Nagugulahang sabi ng staff. Napakagatlabi si Lira sa sobrang inis sa sarili at galit sa kaniyang pinsan sa pagnakaw ng pera sa resort. Hindi na namalayan ni Lira na dahil sa mariin na kaniyang pagkagat sa kaniyang labi ay nagdurugo na ito. Ipahanap niyo kung nasan si Tim. Hindi pa nakakaalis ng probinsya yon. Ipahanap niyo siya sa buong probinsya at sisiguraduhin ninyong makakabalik siya dito. Kalmado ngunit punong-puno ng galit ang pagsasalita ni Lira. Marahan na tumango ang mga staff na sinundan ang mga nagpapanik na Lira at sinasagawa agad-agad ang utos ng kanilang boss. Nang nagsaalisan na ang mga tauhan ay dahan-dahang naglakad si Lira sa kaniyang upuan. Hanggang sa pag-upo sa kaniyang upuan ay hindi alam ni Lira kung ano ba dapat ang maramdaman ngunit diretsong nagsipatakan ng mga luha ni Lira nang makita ang picture nila ng kaniyang pamilya. Ang litratong nakuha noong pinatayon ito ni Rico. Iniyak lahat ni Lira ang kalungkutan na kaniyang nararamdaman. Tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi ang nangyari. Don't worry, anak. I will tell my lawyer and secretary to come to you. Magpapahanap ako ng mga investors para sa resort. Pagpapakalma ni Rico sa kanyang anak na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Daddy, I'm sorry. I'm sorry, Dad. Humahagulgol na sambit ni Lira. It's not your fault, anak. Maling tao lang ang pinagkatiwalaan mo. Makakabangon pa rin ng resort, ano ka ba? Always check your emails at baka may isasend sa'yo ang aking secretary. Seryoso at kalmadong sabi ni Rico. I'm sorry, Dad. Muling sambit ni Lira. If you're really sorry, get your act together and think for different solutions for this problem. Malambing na sabi ni Rico na nagpakalma sa humahagulgol na si Lira. Agad namang dumating sa resort ang sekretary ng kaniyang ama para tulungan ito sa problema. Naghanap at nagsa ng proposal ang sekretary na si Gina sa iba't ibang kilalang negosyante hanggang sa isang araw ay may natanggap na email si Lira mula sa isang kumpanya na hindi niya paminsan narinig. Kilala mo ba ang kumpanyang to? Nagtatakang tanong ni Lira kay Gina. Sila po mismo ang nag-approach sa inyo, ma'am? Malaking kumpanya po ito at ang ganda ng mga request nila sa atin para mag-invest sila. Gulat at masayang sabi ni Gina. Masyadong maganda ang mga offer nila. Parang it's good to be true. Ayoko na magkamali muli. At baka tuluyan ang bumagsak ang resort. Malungkot at kabadong sabi ni Lira. Ako na po mismo ang nagsasabi na that this is legit. Bago pa lamang itong kumpanyang to ngunit within 45 years ay lumago ito hanggang sa nakilala na ito sa mga malalaking kumpanya sa ating bansa. Seryosong sabi ni Gina. Tumango na lang si Lira at binalik ang atensyon sa kaniyang laptop. Nag-reply ito sa email na sinasabing pumapayag ito sa kanilang kondisyon. Hindi alam ni Lira kung bakit hindi niya magawang sumaya dahil sa wakas ay may chance na silang makahanap ng investor para sa resort lalo na at malapit na ang sahuran ng mga empleyado. Hindi matanggal-tanggal ang kakaibang kutob ni Lira. Hindi man ito alam kung bakit gano'n ang kaniyang pakiramdam pero mas pinili nitong isipin ang pagdating ng kanilang bagong business partner na magpupunta sa resort for the contract signing. Siguraduhin yung malinis sa mga rooms nila. Seryosong utos ni Lira sa kaniyang mga empleyado. Ma'am, nakontak ko na po ang sekretary ng CEO. Malapit na raw po silang dumating.
Mahinang sabi ni Gina. Huminga ng malalim si Lira. Pilit nitong kinakalma ang kaniyang puso na walang tigil sa pagwawala. Inisip na lang ni Lira na kinakabahan ito sa meeting nila na magiging investor. Pero nang dumating ang mga kamiting ni Lira, ay agad nitong naintindihan kung bakit kakaiba ang kutob niya simula noong natanggap niya ang email na yon. Natigil ang oras ni Lira sa mga sandaling iyon. Nang magtama ang paningin nila ni Thor, ay hindi na nakapag-isip ng maayos si Lira at pakiramdam nito, matutumba ito. This is Thor, our CEO. Nakangiting pagpapakilala ng sekretary kay Thor. And this is the owner of the resort, Miss Lira. Pagpapakilala naman ni Gina kay Lira na naging statwa sa kinatatayuan. Walang emosyong nilapitan ni Thor si Lira at inaabot ang kaniyang kamay. Hindi nakagalaw kaagad si Lira hanggang sa patagong siniko ito ng sekretary. Yes, hello sir. Nauutal na sabi ni Lira. This bring back memories. Wala pa rin pagbabago ang resort. Seryoso at malamig na sabi ni Thor. Nakapunta na po pala kayo rito, Sir Theo? Masayang tanong ni Gina. Of course, he is one of the locals. Walang emosyong sabi ni Lira habang hindi pa rin inaalis ang tingin kay Thor. Pilit na kinalma ni Lira ang kaniyang sarili at tinalikuran sila Thor para magtawag ng isang empleyado bago muling nilingon ng mga ito. Show them to their rooms. Malamig na pag-utos ni Lira. No need. May sarili akong bahay rito. Kung hindi mo nakakalimutan. Sarcastic na sabi ni Thor. Napangiwi naman si Lira sa kakaibang pananalita sa kanya ni Thor. Oo nga pala. I forgot. I tend to forget small things kasi. Nakangising sagot naman ni Lira. Nang nakaalis na sina Thor at ang kaniyang mga empleyado ay agad na nagpunta si Lira sa kaniyang opisina habang sumusunod naman si Gina sa kaniyang likuran. Magkakilala po ba kayo ng CEO? Nagtatakang tanong ni Gina. Naalala mo ba ang dahilan kung bakit ako pinunta sa ibang bansa? Malungkot na tanong ni Lira. Kaya naman po pala gano'n na lang ang pag-uusap ninyo. Mahinang sagot ni Gina. Hindi ko rin inakala ganito ang magiging pagkikita namin muli. Naiiyak na sabi ni Lira. Nang nasigurado ni Lira na komportable at walang problema sa pagstay ng mga bisita sa resort, ay umuwi naman nila ito para makita ang kaniyang mga anak. Mommy! Excited na sigaw ni Lily habang si Thor naman ay tumakbo papalapit sa kanya. Hello! Kamusta ang araw ng mga anak ko? Masayang tanong ni Lira. Masaya naman po pero Mommy, I miss walking sa beach. Nakangusong sabi ni Theo. Please, Mommy, isama mo na ulit kami sa resort, please. Paglalambing ni Lily sa ina. Sige, isasama ko na kayo bukas pero once na may kailangan trabawin si Mommy, you will both stay at my office. Behave, okay? Malambing na sabi ni Lira. Nagningning ang mga mata ng kambal sa sobrang pagka-excited at hindi naman ito binigo ni Lira. Dahil sinama niya ang kaniyang kambal na anak sa resort. Masaya naman itong sinalubong ni Gina. Wala namang naging problema? Nakangiting tanong ni Lira. Wala naman po ma'am. Nag-enjoy nga po ang mga kasamahan ni Sir Thor sa resort. That's good to hear. Anong oras ang meeting natin with them? Malambing na tanong ni Lira. After lunch po. May kailangan daw po kasing asikasuhin si Sir Thor. Pagpapaalam ni Gina. Hindi naman na sumagot si Lira at tumango na lang ito. Masayang nilingon ni Lira ang kaniyang kambal na anak. Let's go to the beach? Masayang tanong ni Lira sa kambal. Yay! Masayang sigaw ni Lily. Yay! Let's go! Excited na sigaw naman ni Theo. Hawak-hawak ni Lira ang kaniyang kambal na anak sa magkabila nitong kamay habang masayang naglalakad sa beach. Hinayaan naman ni Lira na maglaro ang mga bata at pinanood ito habang nakaupo sa buhangin. Habang pinagmamasdan ni Lira ang dagat ay napapagaan nito ang kaniyang pakiramdam. Mariin itong pinikit ang kaniyang mga mata at hinaplos ang sariling muka. Hinding-hindi ako magpapa-apekto sa'yo. Mahinang bulong ni Lira sa sarili. Desidido si Lira na hindi magpapa-apekto sa basta-basta kay Thor dahil kahit ano pang gawin nito ay matagal na silang tapos. Habang masayang naglalaro sa gilid ng karagatan ng kambal at pinagmamasdan ni Lira ay biglang nagsitakbuhan ng mga bata. Hinayaan naman ito ni Lira ngunit nang makita niyang papalayo ang kambal ay tumayo na ito at tinawag ang kambal ngunit hindi nito narinig ang kambal. Dahil abala sa pagsunod sa maliit na crab na tumatakbo mula sa kanila. Paulit-ulit na isinigaw ni Lira ang mga pangalan ng kaniyang kambal na anak ngunit mas lalo silang lumalayo mula sa kaniyang paningin kaya naman agad na hinabol ito ni Lira. Hingal na hingal si Lira na huminto
sa paghabol sa kaniyang kambal na anak na ngayon ay masayang pinagmamasdan ang isang bangka. Kayo talagang kambal? Pinakaba niyo si Mama. Hingal na sabi ni Lyra. Mommy, look! Is this a boat? Excited na tanong ni Lily. Napabuntong hininga na lang si Lyra at nginitian ang kanyang anak. Yes anak, it's a boat. Mahinahang sabi naman ni Lyra. Bakit po it's small? Cute na pagtanong ni Theo. This kind of boat is what fishermen use to catch fish anak. Nakangiting pagpapaliwanag ni Lyra. Wow! Nakangiti at kumikinang-kinang ang mata ni Lily habang pinagmamasdan ng bangka. Masayang sinuri ng mga bata ang bangka. Hinayaan naman ito ni Lyra at masayang sinagot ang mga iba't ibang katanungan ng kambal tungkol sa bangka. Excuse me. Seryosong sabi ni Thor. Napahiyaw naman si Lyra sa gulat nang biglang nakarinig ng mababang boses mula sa kanyang likod. Nataranta naman si Lyra nang nakita niyang si Thor ang lalaking nagsalita na may daladalang mga kagamitan para sa bangka. Muling sinuri ni Lyra ang bangka hanggang sa na-realize niyang kay Thor ang bangka na pinaglalaroan ng mga bata. Kids, let's go! Nagmamadaling pag-aya ni Lyra sa mga bata. Kunot noon namang tinignan ni Thor ang mga bata na kasama ni Lyra hanggang sa pati ang kambal ay napatitig pabalik kay Thor na may mga kuryosidad sa mga mata. Hello? Nakangiting bati ni Theo. Hi! Are you a fisherman? Excited na tanong ni Lily. Napalunok naman si Lyra at agad hinila ang kambal papalapit sa kanya. Hindi ko akalain na nag-asawa ka na pala. Mahinahong sabi ni Thor. Mommy is not married. Inosenteng pagsabi ni Theo. Mas lalong napakunot ang noon ni Thor hanggang sa napaisip ito na baka sa kaniyang mga bata. Kahit saang anggulo mo tingnan ay masasabi mong may pagkahawig ang mga bata sa kaniyang itsura. Ilang minuto ang lumipas nang nagsitinginan ng kambal at Thor. Nakahinga na lang ng maluwag si Lyra nang biglang dumating ang kanilang sekretary para tawagan ito pabalik. Pasensya na Miss Thor sa paglaro ng mga bata sa inyong bangka. Na-curious lang mga bata, so I hope you don't mind. Pilit nang nginitian ni Lyra si Thor at nagmadaling tinawag ang kambal pabalik sa kanilang resort. Mommy, kamukha po niya si Theo. Inosenteng bigkas ni Lily. Who is he, Mommy? Curious na tanong naman ni Theo. Katrabaho ko sa resort mga anak. Kinakabahan na sagot ni Lyra. Muli namang napatingin si Lyra kay Thor habang naglalakad paalis. Bigla namang umiwas ng tingin si Lyra nang nakita niyang hinahabol sila ng tingin ni Thor. Hindi naman nagtagal ay nagsimula na rin ang meeting nila Thor at Lyra tungkol sa resort. Natapos naman ito ng maayos at nakapag-usap sila ng masinsinan tungkol sa trabaho. Nang matapos ang meeting ay agad na umalis si Lyra para bumalik sa kanilang opisina para makapagtrabaho at makauwi ng maaga. Gusto rin itong iwasan si Thor na wala nang ginawa kundi titigan ito. Napasinghap ng malakas si Lyra sa gulat nang biglang may humila sa kamay niya. May problema ba? Kinakabahan na tanong ni Lyra kay Thor. Kaninong mga anak yung mga yun, Lyra? Seryosong tanong ni Thor. Hinila naman ni Lyra ang kaniyang kamay mula sa pagkakahawak ni Thor. Biglang naglaho ang kaba sa kanyang nararamdaman nang marinig ang katanungan ni Thor at nakaramdam ito ng inis. Sa namayapa akong asawa. Seryosong sabi ni Lyra. Lies! Galit na sigaw ni Thor. Believe what you want. Lakas loob na sabi ni Lyra. Bumilis ang tibok ng puso ni Lyra nang biglang tinawag ito ng kambal at tumakbo papalapit sa kanila. Mr. Fisherman! Masayang tawag ni Theo. Hello! Nakangiting bati naman ni Lily. Dahan-dahang lumapit si Thor sa mga bata at iniluhod ang kaniyang isang tuhod para mapantayan ng kambal. Malambing nanginitian ito ng kambal sa biglaang paglabik ni Thor sa kanila. Ilan taon na kayo? Mabait na tanong ni Thor at nginitian ng kambal ng sobrang tamis. We're turning 6 years old. Sabay na sabi ng kambal. Is that so? Masayang nginitian ito ni Thor at tumayo hanggang sa nagtama ang mata nila ni Lyra. Tiningnan ni Thor si Lyra diretso sa kaniyang mga mata. Napakagatlabi naman si Lyra at agad na iniwas ang kaniyang tingin. You. Mahinahong sabi ni Thor ngunit hindi nagawang ituloy ang kaniyang sasabihin nang biglang nagsalita si Thor. Shut up! Galit na sigaw ni Lyra kay Thor. You don't have the right to know. Nanginginig ng mga boses na sabi ni Lyra kay Thor. Hindi na inantay ni Lyra na magsalita si Thor at agad na niyaya ang kambal pabalik sa kaniyang opisina. Ma'am, may problema po ba? Nag-aalalang tanong ni Gina.
Sa tingin ko iniisip ni Thor na sa kanyang kambal. Kinakabahan na sabi ni Lyra. Wala po ba kayong balak sabihin sa kanya? Mahinahang tanong ni Gina. I know that he has the right to know pero hindi ko magawang hindi masaktan sa pagsuko niya sa akin noon nang basta-basta. Nanginginig na ang mga boses na sabi ni Lyra at hindi na napigilan ng umiyak. Samantalang si Thor ay agad na pinatawag ang kaniyang sekretary sa kaniyang bahay. Alamin mo lahat ng pwedeng malaman kay Lyra at sa kanyang kambal na anak. Galit na utos ni Thor. Agad namang sinunod ng sekretary ni Thor ang kaniyang utos at napabuntong hininga na lang si Thor habang iniisip ang kambal. Ayaw nitong tanggapin na ikinasal sa iba si Lyra. Pakiramdam niya, kahit anong nangyari sa kanila, nakaraan ay hindi nito kakayanin kung mapunta sa iba si Lyra. Alam rin nito sa kanyang pakiramdam na sa kanya ang kambal, na siya ang ama ng mga ito. Kinabukasan ay agad na pumunta si Thor sa opisina ni Lyra. Anong kailangan mo? Kunot noong tanong ni Lyra kay Thor. Asan ang mga bata? Walang emosyong tanong ni Thor habang pinagmamasdaan ang opisina ni Lyra. Bakit? Inis na tanong ni Lyra. I need to see them. Alam kong akin ang dalawa. Seryosong sabi ni Thor. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at dire-diretso na si Lyra. Hindi sa'yo mga bata. Mariin na sabi ni Lyra. Ilang taon na ang mga bata, Lyra? Mag-6 na taon? Sa tingin mo maniniwala akong nag-aasawa ka? We've been separated for 6 whole years. At may anak kang mag-6 na taong gulang? Tapos sasabihin mo sa akin, anak mo sa namayapa mong asawa. Unless you were both another man. Galit na sigaw ni Thor kay Lyra. Natigilan naman ito nang biglang sinampalito ni Lyra at nagulat rin ito nang nakita ang umiiyak na si Lyra. How could you say that? Hindi ako ang biglang nawala. Hindi ako sumuko at hindi lumaban. You changed and left. You abandoned me while I was busy for us. Umiiyak na sigaw ni Lyra. Ni minsan hindi mo alam ang paghihirap ko at paglalaban ko sa relasyon natin. Sa ayaw at gusto mo, I will approach my children. I have every right. Mahinahong sabi ni Thor bago iniwang umiiyak si Lyra. Agad pumasok si Gina at niyakap si Lyra para i-comfort habang si Thor ay nagbabiyahe papunta sa bayan para pumunta sa mall. Pinagbibil nito lahat ng pwedeng mabili sa mga bata at nang nakabalik ito ay nagdiretso ito sa mansyon nila Lyra. Napalanok si Thor habang tinitignan ng mansyon ni Lyra. Iba't ibang masasakit na alaala ang kaniyang naalala nang nakita ang bahay. Napahinga ng malalim si Thor bago ito pumasok sa loob ng mansyon. It's okay. I'm rich now. Pagpapalakas loob ni Thor sa kaniyang sarili. Pinapasok naman ito kaagad ng mga katulong at agad na bumunga ng kambal na bata sa kanya sa kaniyang pagpasok. Akala ko si Mommy but it was you, Mr. Fisherman. Masayang sabi ni Lily. Mommy's not yet home. Nakangiting sabi ni Theo. Andito ako para sa inyo. Gusto ko sanang ibigay sa inyo mga to. Kinakabahan na sabi ni Thor. Hindi nito inaasahan na kaya-kaya siyang pagkabahin ng mga bata. I love gifts. Excited na sabi ni Theo. But Mommy said that we can't receive gifts from strangers. Nakangusong sabi ni Lily sa kaniyang kambal na kapatid. Don't worry, Lily. Mommy knows him, di ba? Mommy said that they work together at the resort. Pagpapaliwanag ni Theo. Napangiti naman si Lily at ngumiti kay Thor. Ako si Lily and this is my twin brother Theo. Nice to meet you po. Masayang pagpapakilala ni Lily. Napangiti naman si Thor. Parang kinukurot ang kaniyang dibdib dahil sa lungkot na hindi niya nasilayan ng kambal noong mga baby pa lamang sila. My name is Thor. Ito mga regalo ninyo. Nakangiting sabi ni Thor. Masayang pinagmasdan ni Thor ang kambal habang masayang nilalaro ang mga laruan na binili ni Thor sa kanila nang dumating si Lyra mula sa resort. Nagulat ngunit agad na kinalma ni Lyra ang kaniyang sarili. Iniisip nito na dahil walang kasalanan ng mga bata sa kanilang nakaraan at may karapatan ng mga ito na makilala ang kanilang ama ay hinayaan niya na lamang ang mga ito. Mommy! Sabay na sigaw ng kambal at tumakbo papalapit kay Lyra. Sinalubong naman ito ni Lyra ng mahihigpit na yakap at halik sa pisngi ang mga bata. Kamusta mga baby ko? Malamig na tanong ni Lyra. Look, may natanggap kaming gift sa business partner mo, Mommy. Excited na sabi ni Lily at marahan na hinila ang kamay ng ina papunta sa kung saan nakakalat ang kanilang bagong laruan.
Mommy, ang dami ko ng monster truck. Masayang sigaw ni Teo sa ina. Pilit naman ang initian ni Lyra ang kambal niyang anak. Napatingin nito kay Thor na malungkot na tiningnan nito. Salamat sa mga to, Sir Thor. Formal na pagpapasalamat ni Lyra. I will come back again. Manumanay na sabi ni Thor at tumayo na ito. Nagpaalam naman at nagpasalamat muli ang kambal. Hinatid naman ito ni Lyra palabas ng kanilang bahay. Hanggang sa nakarating sa labas ng pintuan ng dalawa ay ni isa ay walang kumibo. Pwede ko ba na ipakilala ang sarili ko bilang ama nila? Seryosong tanong ni Thor na ikinagulat ni Lyra. Natahimik na lang ng ilang segundo si Lyra at nag-isip ng mabuti. Anytime you want. Malungkot na sabi ni Lyra habang nakayoko. Ayaw nitong makita ni Thor na mahina ito sa kaniyang harapan. Pilit na pinipigilan ni Lyra ang kaniyang mga luha. Pinigilan rin nito ang sarili na itanong ang mga katanungan na matagal nang gumugulo sa kaniyang isipan simula ng kanilang paghihiwalay. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Malungkot na tanong ni Thor. Napakagatlabi si Lyra sa sobrang galit at hindi na napigilan ng mga luha na bumagsak. Tinignan nito si Thor diretso sa kaniyang mga mata. Nang nakita ni Thor na ang umiiyak na si Lyra habang tinitignan nito, nang masama ay biglang nakaramdam ng pagkakaba si Thor. Paano ko sasabihin kung bigla ka nawala? Mariin at galit na tanong ni Lyra habang umiiyak. Hindi mo lamang pinagdaanan ko sa pamilya mo. Para tignan mo ko ng ganyan. Huwag akong pamukian mo ng masama sa ating nakaraan. Inis na sabi ni Thor. Kung magsalita ka, akala mo ikaw lang nahirapan. Kahit anong hirap at sakit ng salitang natatanggap ko, hindi pa rin ako nagdalawang isip na ipaglaban ka dahil wala akong kinatatakutan ng mga panahon na yon. Dahil paniwalang paniwala ko na totoong pagmamahalan natin. Hindi ko akalain na isa ka palang duwag. Napakahina mo. Galit na sigaw ni Lyra kay Thor habang nagpupunas ng mga luha. Wala ka alam sa nangyari. Kung alam mo lang kung anong nangyari, hindi ganyan ang lalabas sa mga bibig mo ngayon. Mariin na sigaw pabalik ni Thor kay Lyra. Did you even give me a chance to know what happened? Dapat sinabi ko kung ano man yung sinasabi mong nangyari. Dapat sinabi mo. At dalawa tayong gagawa ng paraan para malagpasan yun. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako mag-isa na walang ginawa kundi ipaglaban ang pagmamahalan natin. Habang wala akong tigil na lumaban. Ikaw? Ikaw! Sinukuan mo ng basta-basta ang pagmamahalan natin. Humahagulgol na sabi ni Lyra. Huwag mong pinapamukha na ni minsan hindi kita pinaglaban. Galit na pagsagot ni Thor. Pinaglaban mo nga ako pero sumuko ka. At iniwan ako mag-isa. Kaya umamin ka na. Tanggapin na natin na hanggang doon lang ang pagmamahal mo sa akin. Mariin na sabi ni Lyra. Nagmadaling pinunasan ni Lyra ang kanyang mga luha at tinalikuran si Thor. Magsasalita sana si Thor. Nang naunahan ni Lyra ito na magsalita. Wala na sana akong balak guluhin pa ang buhay mo, ipaalam na may anak tayo, pero dahil nalaman mo, hindi ako hahadlang. Hindi ko hahadlangan ang pagkaama mo sa kambal. Isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Huwag na huwag mong ipaparamdam sa mga bata na mahal mo sila sa una. Pero sa huli iiwan mo rin. Hanggang sa akin na lang ang sakit. Mahinang sabi ni Lyra at tuluyan nang umalis papasok sa kanilang tahanan. Ni minsan, hindi ako sumuko sa pagmamahalan natin. Ano ba sa tingin mo dahilan ng pagbalik ko? Naluluhang bulong ni Thor sa kawalan. Simula noong gabing nagtatalo nila ni Thor at Lyra, ay hindi na muli sila nag-usap. Mag-uusap na lang ang mga ito tungkol sa trabaho. Dahil iniiwasan rin nito ni Lyra ay kapag tapos na ang trabaho, aalis na ito. Dahil matapos nilang magtrabaho sa resort, diretsong pupunta si Thor sa bahay nila Lyra para makipaglaro sa kambal. Desidido na rin na magpakilala si Thor sa kambal bilang kanilang ama matapos ang problema sa resort. Isang araw ay hindi nagdiretso sa bahay nila Lyra si Thor at napagdesisyonan ni Thor na sundan si Lyra. Hindi na nito kailangan pang alamin kung asan si Lyra dahil isa lang ang lugar na pwede nitong puntahan, ang karagatan. Habang naglalakad si Lyra sa gilid ng dagat at tahimik na pinagmamasdan ng karagatan, ay nakasalubong nito si Thor. Nagulat naman ito dahil sa mga oras na iyon ay dapat nasa bahay na si Thor at nakikipaglaro sa kanilang anak. Agad na tumalikod si Lyra para sana maglakad paalis nang pinigilan ni Thor. Nagulat naman muli si Lyra sa paghawak ni Thor sa kaniyang kamay. Gusto mo bang pumunta sa kabilang dako ng karagatan?
Nahihiyang tanong ni Thor. Nagdalawang isip naman si Lyra. Kumakalabog ang kanyang dibdib dahil sa init na nararamdaman sa kanyang kamay mula sa paghawak sa kanya ni Thor. Nang napansin ni Thor na nakatingin si Lyra sa kanyang kamay na nakahawak kay Lyra, ay bigla nitong binitawan si Lyra at napakamot sa kanyang batok. Pasensya ka na, Sir Thor. Hindi tayo ganun ka-close para mag-banding. Ayaw kong ibang isipin ng mga tao kapag nakita tayo magkasama sa gantong oras. Malamig at seryosong sabi ni Lyra. Lee, Malambing na pagtawag ni Thor kay Lyra para pigilan ito sa pag-alis. Biglang nagwala ang puso ni Lyra nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Thor na puno ng pagmamahal. Pakiramdam ni Lyra ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod nang muling marinig ang dating pagtawag sa kanya ni Thor. Lee, please. Matagal na rin na hindi tayo nakapunta doon. Wala naman natang masama kapag magpupunta tayo doon saglit. Malambing na pagpilit ni Thor. Muling pinigilan ni Lyra ang kanyang mga luha na nagbabantang bumagsak. Hindi na rin nagproseso ni Lyra ang mga paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Thor. Hindi nito kayang harapin si Thor dahil alam nitong once na humarap ito sa kanya ay bibigay ito. Mariin na kinagad ni Lyra ang kaniyang labi. Umaasang matutulungan nito ng sakit para kumalma ang kaniyang nararamdaman. Malungkot si Lyra at dahan-dahang umiling. Nagmamadali itong naglakad palayo kay Thor ngunit hinabol ito ni Thor at niyakap ng mahigpit mula sa likod. Napapakit si Thor nang mayakap muli si Lyra, ang babaeng pinakamamahal niya. Pinaramdam ni Thor ang kaniyang pangungulila kay Lyra mula sa kaniyang yakap. Lee, hindi ba natin pwedeng simulan ulit? Malungkot na tanong ni Thor. Hindi na napigilan ni Lyra na pigilan ang pagbagsak ng kaniyang mga luha. Hindi ito gumalaw at hinayaan niyang yakapin ito ni Thor. Hindi na nagawang labanan ni Lyra ang kaniyang nararamdaman dahil kahit anong galit nito ay mas namumuo pa rin ang kaniyang pagmamahal. Hindi ko alam. Nautal na sabi ni Lyra. Marahan namang inikot ni Thor si Lyra para maiharap sa kanya. Pinunasan nito ang mga luha ni Lyra at pinagdikit ang kanilang mga noo. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nung nagharap ulit tayo, hindi mo alam kung anong pagpigil ko sa sarili para lamang hindi tumakbo papalapit sa iyo. Halos mabaliw ako nang muli kong marinig ang boses mo. Malambing na lumuluhang sabi ni Thor. Hindi na rin tinago ni Thor ang kaniyang nararamdaman at nagpakatotoo na ito. Inaamin nito na sa kaniyang sarili na ang galit niya sa kaniyang pamilya ay naibuhos niya sa kanya kaya kahit anong pagmamahal niya sa kanya ay pinili nitong itago na lang. Balak lamang ni Thor na tulungan si Lyra sa naging problema sa resort at para muling masilayan ang kaniyang mukha kahit sa panandalian lamang ngunit hindi na nito kaya pang pigilan ang nararamdaman. Sobrang namiss kita, Lee. Kung alam mo lang. Mariin na sabi ni Thor habang umiiyak. Kung namimiss mo rin pala ako, bakit mo ko iniwan? Alam mo ba kung gaano ako nadurog nun? Mag-isa kong hinarap ang pagiging magulang. Ang dami kong takot nung nalaman kong buntis ako dahil first time ko maging ina. Habang pinagbubuntis ko ang kambal, pilit kitang kinakalimutan. Pagmumokbok na Lyra habang humihikbi. Niyakap naman ito ni Thor ng mahigpit. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili ko, Lee. Hindi ko intensyon na saktan ka. Nabalot lang ako ng galit sa mga nangyari. Patawarin mo ako. Ayoko na magtiis. Ilang taon ako nagtiis na hindi ka hanapin at puntahan. Akala ko makakaya ko muli ngayon pero hindi na. Hindi ko na kaya. Malungkot na sabi ni Thor at pagmamakaawa kay Lyra. Wala akong ginawa kundi ipaglaban ka pero hindi ko alam na matagal ka na palang sumuko. Na mag-isa ko na lang palang lumaban. Sabi mo sa akin mahal mo ko at habang buhay tayong lalaban. Kung kinakailangan pero iniwan mo ko mag-isa. Ngayon matapos ang ilang taon tatanungin mo ko kung pwede ba natin simulan ulit. Paano ko magtitiwala sa pagmamahal na sasabihin mo kung alam kong sa gitna ng problema iiwan mo ko mag-isa. Kaya tatanungin kita. Paano, Thor? Paano ko masisigurado na hindi mauulit ang dati? Dahil ba mayaman ka na ngayon? Dahil ba kaya mo nang labanan ng pamilya ko? Or dahil matanda na tayo ngayon? Humahagulgol na tanong ni Lyra. Hindi nakapagsalita si Thor. Naiintindihan niya ang pinaggagalingan ni Lyra. Alam nito kung bakit ito nawala ng tiwala sa kaniyang pagmamahal.
Wag na wag mong sabihin na napagod ka lang dahil kahit anong pagod at hirap ko noon, ni minsan hindi kita sinukuan. Hindi ko sinukuan ng kung anong meron sa atin. Kalmadong sabi ni Lyra at tinalikuran na si Thor. Agad na hinawakan ni Thor ang kamay ni Lyra para pigilan muli ito sa pag-alis at akmang magsasalita nang biglang dumating ang kasamahan ni Thor na babae na naka-swimsuit. Thor! Andito ka rin pala! Masayang sabi ni Angie. Napabitaw si Thor sa pagkakahawa kay Lyra habang si Lyra ay agad-agad na inayos ang kanyang itsura. Nagulat naman si Lyra nang biglang niyakap ni Angie si Thor ng sobrang higpit para bang pinaparamdam ang kanyang dibdib kay Thor. Napahawak naman si Thor sa kanyang bewang. Kanina pa kita hinahanap sa bahay mo pero hindi ka dumadating. Nagpunta ako para mag-swimming saglit pero andito ka rin pala. Malambing na sabi ni Angie. Marahan na tinulak pala yun ni Thor si Angie. Sinamaan niya ito ng tingin na parang winawarningan si Angie. Dahil sa sobrang takot ay agad na nagpaalam si Angie na babalik daw muna sa loob ng bahay ni Thor. Nakangisi namang tinitigan ni Lyra si Thor. It's not what you think. Seryosong sabi ni Thor. Another reason not to trust this so-called love of yours. Malamig na sabi ni Lyra at iniwan ng lumusan si Thor kahit ano pang tawag sa kanya nito. Galit na sinunod ni Thor si Andy sa kaniyang bahay. Ito ba ang rason kung bakit ka nagpumilit na matulog dito sa bahay ko? Galit na tanong ni Thor. Bakit ka ba nagkagalit? Oh, wala naman akong ginawang mali. Nagtatakang sabi ni Angie. Hindi kita kasintahan, Angie. Never akong naakit sa'yo. At hindi ako maakit sa'yo kahit na magubad ka pa sa harapan ko. May nangyari lang sa atin. Dahil pinagsamantalahan mo ang kalasingan ko. Magaling ka sa trabaho kaya sinama kita rito pero mukhang iba ang pinamunta mo rito. Don't you ever cross the line again dahil once you do, sisiguraduhin kong pati trabaho mo mawawala sa'yo. Mariin at walang emosyong sabi ni Thor. Hindi mo ba ako talaga kayang mahalin? Mas maganda ako kay Lyra! Galit na sigaw ni Angie. Galit naman itong tinignan ni Thor. Huwag mo ako subukan. Galit na sabi ni Thor kay Angie. Desperadang lumapit si Angie kay Thor at pinagahaplos ang kaniyang katawan. Sinubukan niya itong romansahin ngunit ni isang reaksyon, wala itong natanggap kay Thor. Nagtatakang tinitigan ni Angie si Thor. Sinabi ko sa'yo, di ba? Never ako magkaka-interest sa'yo. Sa tingin mo pati katawan ko? How stupid of you. Either bumalik ka sa Maynila or iba. Or sa iba ka tumira para makisama sa trabaho rito. Leave. Get out of my sight. Galit na sabi ni Thor at pumasok sa kaniyang kwarto para maligo. Samantalang si Lyra ay nagiiyak na naman sa kaniyang kwarto nang nakauwi ito. Buti na lang at nang nakauwi ito na nakatulog na ang kaniyang kambal na anak. Napayakap sa sarili si Lyra na para bang dinaramdam ang hawak sa kanya ni Thor kanina. Kinabukasan ay nagpatuloy pa rin si Lyra sa pag-iwas kay Thor. Hindi nito kinausap si Thor hanggang hindi kailangan. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Kunot noong tanong ni Thor. Katatapos lang nilang muling planuhin ang mga dapat gawin sa loob ng resort. Nang nagsialisan ng ibang nilang kasosyo, ay agad na nagsalita si Thor. Kailangan ko bang pansinin ka sa bawat pagkikita natin? Obligasyon ko bang kausapin ka kahit hindi tungkol sa trabaho? Masungit na tanong ni Lyra. I told you it's not what you think. Inis na sabi ni Thor. Tungkol sa bang sinasabi mo, Sir Thor? Taas kilay na tanong ni Lyra ngunit punong-puno na ito ng pangangamba. She likes me. Pero dahil sa magaling siya sa trabaho, hindi ko siya isinesensante. Yun lang yun, wala nang iba. Ikaw lang babaeng mahal ko simula noon hanggang ngayon. Seryosong sabi ni Thor. Wala akong pake. Naiinis na sabi ni Lyra habang nakakuyom ang mga kamay. Hindi alam ni Thor ang dapat niyang gawin at agad ditong lumapit kay Lyra at binuhat mula sa kaniyang upuan paupo sa kaniyang lamesahan. Ibinuka ni Thor ang kaniyang dalawang hita para ipagitna ang sarili. Marahan na hinila ni Thor ang leeg ni Lyra papalapit sa kaniyang muka at hinalikan nito na puno ng pangangamba. Pakiramdam ni Lyra ay para itong nalulunod. Hinayaan niyang malunod siya sa sarili niyang nararamdaman at pinalibot ang kaniyang mga kamay sa leeg ni Thor. Lumalim ng lumalim ang kanilang paghahalikan hanggang sa kinailangan nilang maghabol ng hininga. You are the only woman na binabaliw ako ng ganito. Kaya sana wag mong isipin na mayroon nang namamagitan sa amin ng babaeng yun. Seryosong sabi ni Thor. Hindi alam ni Lyra ang kaniyang sasabihin o dapat gawin sa mga oras na yun. Namumula itong tinignan ni Thor na tinitignan nito na puno ng pagmamahal.
Hinalikan ng monitor si Lira sa noo. May gagawin akong trabaho. Antay mo ang pag-uwi ko sa'yo. Mahinang bulong ni Thor kay Lira na mas lalong ikinamula ni Lira. Nang nakalabas si Thor ay hindi pa rin nakakilos ng maayos si Lira pero noong may kumatok sa kanyang opisina ay agad nitong inayos ang kanyang itsura. Gina, may problema ba? Nagtatakang tanong ni Lira. Wala naman. Gusto ko lang ibigay sa'yo itong mga papeles na kailangan mong pirmahan. Nakangiting sabi ni Gina. Akala ko naman kung ano na. Natatawang sabi ni Lira. Ngayon na, titignan ko ng mabuti si Thor. Ngayong nobyo mo noon. Alaki ng pinagbago ng itsura niya kaya hindi ko naalala kaagad. Biglang sabi ni Gina. Nagkita na kayo noon? Akala ko hanggang sa balita ka lang. Nagtatakang tanong ni Lira. Hindi kami nagkita pero nakita ko siya sa malayo sa nabasang-basa sa ulan at nagmamakaawa sa mansyon noon. Mahinahang pagkwento ni Gina. Anong ibig mong sabihin? May nangyaring ganon? Bakit siya nagmamakaawa? Nagugulhang tanong ni Lira. Hindi mo ba alam? Dahan-dahan umiling si Lira. Huminga muna siya ng malalim at inilapag ang kanyang hawak-hawak na mga papeles at diretsong tinignan sa mga mata si Lira. Grabing paghihirap ang ginawa ng pamilya mo noon kay Thor para lang layuan ka. Pressure niya sa school na aalisin ang kanyang scholarship. Pinaglaban ka pa rin ni Thor. Naaalis sa scholarship niya pero nagagawang hulug-hulugan ni Thor ang tuition dahil sa pangingisda pero pati yung natitirang pangkabuhayan at pagkuhanan ng pera ni Thor ay inalis ng pamilya mo. Paulit-ulit kang pinili ni Thor kahit anong pangiinsulto ng paghihirap ang ginawa ng pamilya mo. Kaya hindi ko rin masisisi kung bakit seryosong mukha ngayon si Thor. Seryosong pagkwento ni Gina. Hindi nagsalita si Lira at kumaripas na ng takbo palabas ng kanyang opisina para hanapin si Thor. Hindi nito mahanap si Thor sa kanyang resort kaya sinubukan niya itong hanapin sa kanyang bahay. Dire-diretsyong pumasok si Lira sa bahay ni Thor. Agad naman itong hinarang ni Angie. Anong ginagawa mo rito? Masungit na tanong ni Lira. Thor! Nasaan ka? Malakas na pagsisigaw ni Lira. Ano bang ginagawa mo? Galit na tanong ni Angie at hinawakan pa sa braso si Lira. Galit na inalis ni Lira ang kaniyang pagkahawak at nilagpasan. Dali-daling hinanap ni Lira si Thor sa mga kwarto hanggang sa nahanap niya ito. Galit na hinila ni Angie si Lira palabas ng kwarto. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka nga at huwag ka manggulo rito. Galit na sigaw ni Angie. What do you think you're doing? Walang emosyong sabi ni Thor. Napangisi naman si Angie pero agad itong nawala nang hinila ni Thor si Lira papalapit sa kanya at tinignan ng masama si Angie. Ang pagkakaalala ko, pinalis na kita. Kailangan ko bang kalat ka rin kapalis rito? Galit na tanong ni Thor. Dahil sa sobrang pagkapahiya ay tumakbo paalis si Angie at naiwan ng dalawa sa kwarto ni Thor. Nakangising tinignan ni Thor si Lira. Hindi ka ba nakahintay sa pag-uwi ko? Kaya ikaw na mismo naghanap sa akin? Pagbibiro ni Thor. Biglang pinaghahampas ni Lira ang dibdib ni Thor. Dahil sa pagkagulat ay napaatras si Thor hanggang sa na-out of balance ang dalawa. Napahiga sa floor si Thor habang nakapatong naman si Lira. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Thor habang sinusuri ng maayos ang katawan ni Lira nang bigla itong umiyak. Nalaki ang mga mata ni Thor habang tinitingala si Lira na umiiyak sa kaniyang ibabaw. Marahan na pinaghahampas muli ni Lira ang dibdib ni Thor. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Thor habang hinahaplos ang pisngi ni Lira. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo sinulong lahat? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ganun na pala ginawa sa'yo, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ganun na ba ako kawalang kwenta sa mga paningin mo para hindi mo man lang i-open sa akin ang mga nangyari? Humahagulgol na pag-iyak ni Lira. Sino nagsabi sa'yo? Nagtatakang tanong ni Thor. Yan pa bang importante sa'yo? Ngayon alam ko na kung bakit lagi kang nalilate sa eskwela. Laging natutulog sa classroom, laging irritable, minsan hindi ka pa nakakapagbigay ng oras sa akin. Ito ba ang rason kung bakit ka nakipaghiwalay? Umiiyak na tanong ni Lira. Hindi na importante ang nakaraan, Lira. Ayoko nang isipin kung tama ba ang naging desisyon ko o mali. O kung ano man. Binabala kong tulungan ka lang sa resort pero hindi ko kinaya. Talagang mahal na mahal pa rin kita, Lira. Kalimutan na natin ang masasakit na nangyari sa atin. Can we just start over, Lee?
Malambing na tanong ni Thor habang pinupunasan ng mga luha ni Lyra. Nang tumango si Lyra, ay marahan na hinila ni Thor ang leeg ni Lyra papalapit sa kanya para mahalikan. Ilang minuto ang nakalipas nang itinigil ni Thor ang kanilang halikan. Susunod na natin ituloy at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lalo na't naka-bathrobe lang ako. Nakangising sabi ni Thor. Napatingin naman si Lyra sa katawan ni Thor kung saan siya nakaupo. Kitang-kita ang kaniyang parte ng katawan ni Thor. Sa sobrang hiya, namula ang buong mukha ni Lyra at biglang tumayo sa sobrang pagkataranta. Natawa naman si Thor sa naging reaksyon ni Lyra. Kala mo, hindi pa nakita ang katawan ko. Nakangusong sabi ni Thor. Napalunok naman si Lyra habang pilit na pinipigilan ng sarili na tignan ng katawan ni Thor na lumabas sa kaniyang bathrobe. Balik na ako sa resort. Nautal na sabi ni Lyra at agad na binuksan ang pinto nang sinara ito ni Thor mula sa likod ni Lyra. Habang nakasandal ang isang kamay ni Thor sa pintuan at ang kamay naman ni Lyra ay nakahawak sa doorknob ay pinaulan na ng halik ni Thor ang leeg ni Lyra mula sa likod. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa doorknob at inalis naman ni Thor ang pagkasandal sa pintuan para alisin ang pagkahawak ni Lyra sa doorknob. Nang tuluyang nabitawan ni Lyra ang doorknob ay hinanap ito ni Thor sa kanya at inilagay ang kamay ni Lyra sa kaniyang dibdib. Napalunok si Lyra habang dahan-dahang hinahaplos ang muscles ni Thor. Napakagatlabi si Thor sa haplos ni Lyra. Inalis ni Thor ang kaniyang bathrobe at binuhat si Lyra papuntang kama. Inalis ni Thor isa-isang mga damit ni Lyra. Agad na pinosisyon si Thor ni Lyra at dinampian ang mga halik sa iba't ibang parte ng kaniyang katawan. Napaungol naman si Lyra. Mas lalo namang lumakas ang mga ungol ni Lyra nang tuluyan na itong inangkin ni Thor. Sa kanilang buong pagtatalik ay naramdaman ng bawat isa ang pagkasabik na kanilang nararamdaman. Nagising si Lyra sa ingay na kanyang naririnig. Pagkagising nito ay hinanap nito kaagad si Thor. Nakita nito na may pinaaayos ito sa kabilang kwarto. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Lyra. Inakbayan na naman ito ni Thor. Ipinapayos ko lang ang kwarto ng kambal. Masayang sabi ni Thor. Bakit? Nagugulahang tanong ni Lyra. Kunot noong tinignan naman ito ni Thor. Anong bakit? Alam nga na sa magkaibang bahay tayo titira. Ayos naman na tayo at alam na ng mga bata na ako ang kanilang ama. Kunot noong sabi ni Thor. Hindi tayo sa isang bahay titira hanggang hindi tayo kasal. Nakangising sabi ni Lyra. Napanganga naman si Thor at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagbibiro ka, di ba? Natatarantang tanong ni Thor na ikinatuwa ni Lyra. Hindi. Nakangiting sabi ni Lyra at hinalikan sa pisngi si Thor. Hindi nakapagsalita si Thor. Hindi pa rin ito maiproseso sa kanyang isipan na hindi pumayag si Lyra sa pagsasama nila. Babalik na muna ako sa resort at tapusin ang mga trabaho ko at diretsong uuwi. Natatawang sabi ni Lyra bago tuluyang umalis. Simula noong araw na iyon ay bumalik na nga sa dati ang dalawa. Ang pinagkaiba nga lang ay ang kanilang relasyon ngayon ay pinatibay na ng panahon. Araw-araw na kinukulit ni Thor ang kanilang pagsasama ni Lyra ngunit araw-araw din itong nire-reject ni Lyra. Naging bukal na rin sina Thor at Lyra sa kanilang relasyon. Alam na rin ng lahat ng tauhan ni Thor at ni Lyra na may anak silang dalawa na sina Theo at Lily. Ilang taon may dinadalang hinanakit si Lyra ngunit matapos silang magkaayos ni Thor ay parang napakagaan na ng kaniyang pakiramdam. Naging masaya naman ang dalawa kasama ang kanilang kambal na anak kahit na hindi iisang bahay ang kanilang tinitirhan. Nakarating naman ang balita sa pamilya ni Lyra kaya naman agad na sinugod ito ng papa ni Lyra sa resort. Sir Rico, napapunta po kayo rito sa resort? Kinakabahan na tanong ni Gina. Asan ang anak ko? Kailangan ko siyang kausapin. Galit na sigaw ng ama ni Lyra. Asa kanyang opisina? Natatarantang sabi ni Gina. Agad-agad namang pumunta sa opisina ni Lyra si Sir Rico habang si Gina naman ay pinatawag si Lyra para masabihan na parating sa kanyang opisina ang kaniyang ama. Thor, andito si Papa. Mukhang galit na galit. Kinakabahan na sabi ni Lyra. Harapin natin. Wala naman akong dapat katakutan dahil kahit anong gawin nila. Hindi na rin nila ako basta mapapahirapan. Matapang na sabi ni Thor. Hindi rin nagtagal ay nakarating na ang matanda sa opisina ni Lyra. Agad namang napatingin si Rico kay Thor at akmang hahampasin sana ito ng tungkod nang sumigaw ng malakas si Lyra. Subukan mo, Papa. I swear, you will never see me and your apos. Mariin na pagbabanta ni Lyra. Talagang mas pipiliin mo pa tong lalaki to kaysa sa akin? Anong kaya niyong ipakain sa'yo, ha? Nakapagtapos ka ba and you even managed to save this resort matapos tayong nakawa ng pinsan mo?
Itong lalaking to matapos kang buntisin. Anong kaya niyang gawin sa'yo nito? Ano kaya niyang ibigay sa'yo? I'm so disappointed in you. Hindi ka na nagtanda. Sunod-sunod na sigaw ni Rico. Magsasalita na sana si Thor nang pinigilan nito ni Lyra. Nginitian ni Lyra si Thor at binulog na siya na ang bahala. This time, I'll protect you. Malambing na bulong ni Lyra kay Thor. Seryoso ang mukha ni Lyra na lumapit sa kaniyang ama. Ako ang dapat ma-disappoint sa inyo, Dad. Hindi ko akalain na kaya mong magpakahirap sa isang tao. Ang ama ko na tinitingala ko, kaya palang gumawa ng masasamang bagay. Don't even try to tell me na it is for my own good. Dahil ikaw mismo ang unang-unang nakakita kung gaano ako nasaktan at nadurog noon. Wala kang ginawa kundi i-comfort ako at ibaling ang mali kay Thor, but all this time it was you. You're the one who caused all the pain that I suffered. You, my own father gave me so much pain that I wanted to die. Lumuluhang sigaw ni Lyra sa kaniyang ama. Hindi ko inaasahan na iiwan ka niya ng ganun. Tinest ko lang siya, Iha. Natatarantang sagot ng matanda. Were you happy? Na kahit nadurog at nasaktan ako, that time, nawala si Thor sa aking buhay. Were you happy that you succeed, Daddy? Sabi mo paano ipapakain niya sa akin? Daddy, mas mayaman na nga siya kaysa sa akin. And you know what? I didn't save this resort. It was him who saved our resort despite everything you put him through. Nakapag-usap na kami, and once you tried to interfere once again, mawawalan ka ng anak at ng mga apo. Galit na pagbabanta ni Lyra. Natahimik naman si Rico. Kumalma rin ito at parang luminaw ang kaniyang pag-iisip. Tinignan siya ng pagkaseryoso ni Lyra at nakayakap kay Thor. Nakaramdam ng pagsisisi si Rico nang makita ang ngitian nila ni Thor at Lyra. Tell me once again before I leave. Mahal mo ba talaga ang anak ko? At hanggang saan tutungo itong pagmamahalan ninyo? Seryosong tanong ni Rico kay Thor. Mahal na mahal ko po si Lyra. Simula noon hanggang ngayon. Mas lalo ko pong mahal ang aming mga anak na sina Theo at Lily. Hanggang kamatayan ko maaari, pero masisigurado ko po sa inyo sa altar ang unang tantungan na ang aming pagmamahalan. Matapang, nasagot ni Thor kay Rico. Napabuntong hininga si Rico ng malalim at nginitian ng dalawa. Ganun ba? Then, liwat baka kalbuhin ko ang anak ko. Mas nakakapakot pala ang anak ko kaysa sa asawa ko. Pagbibiro ni Rico. Tumakbo palapit si Lyra sa kanyang ama at niyakap ng mahigpit. I love you forever, Daddy. Masayang sabi ni Lyra. Kailangan ko lang palang pumayag sa inyong dalawa para marinig ang mga salitang yan mula sa iyo. Natatawang sabi ni Rico bago umalis sa opisina. Sir, ire-report ko pa lang sana ito sa inyo. Hindi ko gustong ilihim. Kinakabahan na sabi ni Gina kay Rico pagkalabas sa opisina ni Lyra. It's okay. Everything is okay now. Hindi mo na kailangan i-report lahat sa akin simula ngayon dahil si Lyra na ang iyong boss. Masayang sabi ni Rico na ikinagulat ni Gina. Masayang nagkayakapan sina Lyra at Thor. Ano naman yung sinasabi mong altar? Nakangising tanong ni Lyra. Namula naman si Thor at napaubo sa sobrang hiya. Alam namang hindi tayo kasal, di ba? Nahihiyang sabi ni Thor. Ang ibig mo sabihin ay pangaasar ni Lyra kay Thor na namumula ang buong mukha. Naku naman, nakaplano na nga ang lahat-lahat pero bahala na si Batman. Naiinis na sabi ni Thor at lumuhod sa harapan ni Lyra na aboteng ang ngiti. Ina-expect mo to, no? Natatawang tanong ni Thor. Yan lang naman ang inaantay ko mula sa'yo tapos kanina nung nagyakapan tayo nahawi ko sa bulsa mo. Kaya alam ko ng balak mo. Natatawang sabi ni Lyra. Panira ka naman ng surprise, Lee. Nakangiting sabi ni Thor habang nakaluhod. Hindi dapat yan sinasabi mo eh. Excited na sabi ni Lyra na pabuntong hininga na lang si Thor at masayang umiling-iling. Pinakamamahal kong Lee. Will you marry me? Seryoso at malambing na pagkatanong ni Thor. Napatili si Lyra sa sobrang tuwa. Winagayway nito ang kaniyang kamay kay Thor at nakikinatuwa naman ni Thor. Natatawang isinuot ni Thor ang kaniyang singsing sa daliri ni Lyra at hinalikan. Naging masaya ang relasyon nila Lyra at Thor. Naging abala naman ng mga ito sa pagpapaunlad muli ng resort sa kanilang kasal.
Minsan ay umaalis si Thor para asikasuhin ang kaniyang kumpanya sa Maynila hanggang sa hindi na kinailangan ni Thor sa kaniyang kumpanya dahil sinisigurado nito na sa mabuting kamay ang kaniyang pinaghirapan. Nagsimula na rin na nagtayo ng ibang branch si Thor sa kanilang probinsya at isa rin ito sa mga pinagkakaabalahan ni Thor ngayon. Naging kasama pa ni Thor si Rico na ama ni Lyra bilang kasosyo nito sa panibagong business na itinayo ni Thor. Hindi rin naman nagtagal ay dumating na rin ang araw ng kasal nila Thor at Lyra. Wow, Mami, ang ganda mo. Namamanghang sabi ni Lily sa kanyang ina. Mami, para kang princess. Masayang sabi ni Theo. Talaga ba? Pero mas maganda at gwapo kayo. Gigil na sabi ni Lyra sa kanyang mga anak. Kanino pa ba magmamana? Kundi sa akin, hindi ba mga po? Nakangiting tanong ni Rico pagpasok nito sa kwarto kung saan inaayusan si Lyra. Nako naman ang lolo, ayaw magpatalo. Aminin na natin na kamukhang kamukha ng ama ang kambal. Natatawang sabi ni Lyra. Hindi ko matatanggap yan. Inis na sabi ni Rico. Nag-aaway na naman ba kayo ni Thor, Daddy? Tumatawang tanong ni Lyra. Ang hirap makatrabaho ng napapangasawa mo kung alam mo lang. Galit na sabi ni Rico. Natawa naman ng malakas si Lyra at niyakap ang ama. Yan din ang lagi niyang sinasabi sa akin. Masayang sabi ni Lyra. Never mind that. You look beautiful. Sana lang nandito ang mamay mo. Para makita kung gaano kaganda ang kinalakihan mo. Naiiyak na sabi ni Rico. Sa tingin mo, Daddy, proud sa akin si Mami. Sana nga naabutan niya ito at nakapag-ayos din sila ni Thor. I'm sure magugustuhan niyo ni Mami. Naiiyak na sabi ni Lyra. Sobrang proud niya sa'yo, anak. Since day one na nagustuhan na ng mami mo si Thor. Pinag-awayan na nga rin namin si Thor noon eh. Natatawang sabi ni Rico. Parang hinaplos naman ang puso ni Lyra sa narinig. Nasabi rin kasi ni Thor sa kanya na ang mama ni Lyra ang dahilan kung bakit siya nakapag-focus sa pagpapaunlad ng sarili. Ma'am, oras na po. Nakangiting sabi ni Gina. Nagkatingin na naman ang mag-ama at muling nagkayakapan. Hang, me too. Sigaw ni Theo. Me too, me too. Masayang sigaw ni Lily. Masayang niyakap ni Lyra ang kaniyang kambal na anak bago pumunta kung saan gaganapin ang kanilang kasal. Kabado man si Lyra ngunit excited rin ito sa wakas. Ang matagal niyang pinapangarap para sa kanilang dalawa ni Thor ay matutupad na rin. Malawak na gumiti si Thor nang magbukas ang malaking pinto ng simbahan. Hindi na rin ito napigilan ng kaniyang mga luha habang pinagmamasdan ng kanilang magandang dilag na naglalakad papalapit sa kaniya sa altar. Matapos ang kasal ni Thor at Lyra, ay lumipat na ang mga ito sa tahanan ni Thor. Pinipilit nga ni Rico na sa mansyon na tumira ang pamilya ngunit dahil mahilig sa karagatan si Lyra, ay mas pinili nito ang mahirapan sa tahanan ni Thor. Naging masaya ang pagsasama nila Thor kasama ang kambal nilang anak. Mas lalo ring lumalim ang relasyon ni Thor sa kaniyang mga anak dahil wala itong ginawa kundi bumawi sa mga taong nawala ito sa kanilang buhay kaya naman ngayon ay hindi na halos malayo-layo ang kambal sa kanilang ama. Mommy, I know what I want when I grow up na. Masayang sabi ni Lily habang naglalaro ng buhangin kasamang kaniyang kambal na si Theo at ang kaniyang magulang. Ano naman ang gusto mo paglaki, anak? Nakangiting tanong ni Lyra. I will be like Daddy. Proud na sabi ni Lily. Ayaw mo sa resort? Natatawang tanong ni Lyra. The resort is mine, Mommy. Nakangusong sabi ni Theo. Natawa naman si Thor at Lyra. Masaya ang mag-asawa dahil sa murang edad ay alam na ng kambal ang gusto nila paglaki. Then, paano si Dading? Ano kaya sa kanya? Mahinahang tanong ni Lyra na ikinagulat ni Thor. Ading? Nautal at hindi makapaniwalang tanong ni Thor. Natawa naman si Lyra at napahaplo sa kanyang tiyan. Tumigil naman sa paglalaro ang kambal at agad na lumapit sa kanilang ina. We will be having a new member of the family. Masayang pagbalita ni Lyra. Naluha naman si Thor at masayang niyakap si Lyra. Napatayo ito at dapat talon-talon sa gilid ng karagatan. Tatay na ulit ako! Masayang sigaw ni Thor na ikinatuwa ni Lyra. Samantalang ang kambal ay idinikit ang tenga sa tiyan ni Lyra. Hello, Adi. This is your Ate Lily. I'm a pretty little girl. Pagpapakilala ni Lily. I'm your Kuya Teo. I'm smarter than Ate Lily. Pagpapakilala naman ni Theo. Malakas na natawa si Lyra sa mga sinabi ng kambal.
Tumakbo naman papalapit si Thor sa tatlo at niyakap ng mahigpit ang kaniyang pamilya. You guys are my treasure. My life and my happiness. Lumuluhang, sabi ni Thor.